Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating pananambahan. Paalala lang po na ang bawat isa ay manatiling nakamute kung hindi pa po kinakailangan magsalita. At ini-encourage din po na i-open natin ang ating mga video upang makita natin ang bawat isa. Muli po, ihanda natin ang ating sarili sa pag-umpisa ng ating pananambahan sa umaga. O Yahweh na Panginoon, sa buong mundo'y tunay pa na dakila. Pinupuri ka namin sapagkat ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang iyong kaaway. Pinagbasnan namin ang langit, dakilang gawa mo, pati ang mga buwan, mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang mga anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo po kami na mababa sa iyo ng kaunti at pinuspos mo po kami ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo po kaming katiwala ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, kami ay iyong pinamahala. O Yahweh na Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila.
O mahabaging Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa katapatan ng iyong paglingap sa amin. Nagpasalamat po kami na lubos po ninyo kaming nakikilala, ngunit minamahal mo pa rin. Nagpasalamat po kami na hindi mo po iniwan, bagkus pinagsikapan mo po pa kaming buuin at pagalingin. Naway ang tulong mo po sa amin ay patuloy na mananggana sa paglago at pagunlad ng buhay, at naway sumaamin palagi ang iyong maamong paggabay upang patuloy naming mararanasan ang kagalakan na nagbubuhat sa iyo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin po tayo mga kapatid. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat Panginoon sa pagkakataong ito na muling pinagkaloob mo sa bawat isa, at sa katiyakan kami ay pinatawad mo na nga sa aming mga kasalanan. Mga kapatid, patuloy po tayong sumampalataya at magtiwala sa ating Panginoon ng ating mga kasalanan ay pinatawad na nga sa pamamagitan ng kamatayan sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po Panginoon sa iyong banal ni Jesus. Amen. Strength for today and light of for
Magandang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ay napapanahon na sa Balitang Kapatiran. Sa linggong ito po ay marami tayong kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa araw na ito po ay birthday ng mga kapatid na Axel Rose Bacena, TJ Reyes, Brooklyn Reyes at Samuel Laisico. November 8 naman po ay birthday ng kapatid na Elvira Bautista. November 10 ay birthday ng kapatid na Angelito Victorio. November 11, Jennifer Valenzuela. November 13 ay sabay po na magbe-birthday ang mga kapatid na Joa Montalion at Nat Lobo. Awitan po natin sila ng birthday song. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagkalat ng mahabang buhay. Paumanhin po, November 5 daw po pala si Brooklyn. So, i-update na lang po natin yung ating records. Batiin na lang din po natin siya sa Facebook. Ngayon naman po ay may mga kapatid po tayong magdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Ang mga kapatid na Nep at Marley Anunuevo ay magdiriwang ng kanilang wedding anniversary sa araw na ito. Awitan po din natin sila ng isang araw. Ang ating discipleship series ay patuloy natin binabalita sa pangunguna ng Board of CE at ito po malamang ang details nito ay mapag-uusapan na sa ating council meeting sa Sunday kaya't antabayanan po natin ang ating mga balita tungkol dito. So ito po muli ang ating regular schedule. UCM, mamaya pong hapon, 3 p.m. CWA, Thursday, 7 p.m. CN, every other Friday, 8 p.m. CYF, Saturday, 4 p.m. CYAP, Saturday, 8 p.m. KCKC and Junior CYF, Saturday, 2 p.m. At ang ating midweek Bible study po ay every Wednesday at 7 p.m. Muli po, ang lay formation o LFP na patuloy nating pinapamanhik sa bawat isa ay ibababa ng ating conference sa local churches. At kung sino man po ang nais na mag-undergo sa program na ito ay hinihikayat po nating magpaabot ng kanilang pagnanais sa Board of CE. Gayun din po ang ating pagpapasalamat kung sino man po ang sumapit ng kanilang kaarawan, anibersaryo, gumaling sa karamdaman o may mga nais ipagpasalamat o ipanalangin, ay maaari po mabigyan ng pagkakataon bago ang pangwakas na panalangin sa pamamagitan po ng pagtatype ng message sa ating chat box habang inaawit po ang ating pangwakas na awit. Yun lamang po ang ating mga balita sa umagang ito. Tayo po ay magpapatuloy na sa panalangin para sa mga bata sa pangunguna ng ating Board of CE. Kung meron po tayong mga kabataan, atin po silang ipanalangin. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, pinupurit, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Aming patuloy na inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kabataan ng aming iglesia at idinadalangin namin ang kanilang kaligtasan at proteksyon sa anumang sakit at kapahamakan, lalo na ngayon na maaari na muling makalabas sa mga bata at sa posibleng pagbubukas ng mga klase para sa kolehiyo. Dinadalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo pong gabayan ang mga kabataang ito sa kanilang pang-araw-araw na gawain, lalo na sa kanilang pag-aaral. Dalangin namin na bigyan mo sila nawa ng talino, galing at pasensya para mapagtagumpayan ito. Dinadalangin din namin na gawin nila ito para ikaw, O Diyos, ay mapapurihan. I-honor ka nawa nila sa lahat ng kanilang gagawin. Gayun din, Panginoon, aming patuloy na dinadalangin ang mga magulang, guro, elders, at iba pang mga kasama sa bahay na pinagkatiwalaan mo para sa mga batang ito. Naway patatagin at palakasin mo ang aming pananampalataya.
At gabayan mo din para aming matulungan at magabayan ang mga kabataang ito. Lahat na ito ay aming dinadalangin at tinataas sa iyo, Panginoon. Amen. Patuloy po tayong manalangin, mga kapatid. Aming Ama at makapangyarihang Diyos na nagbigay sa amin ng biyaya, sa pagkakataong ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin ng lubos dahil sa kami ay nakakalapit sa iyong presensya. Kahit na hindi kami nakikita-kita ng pisikal, ay pinag-iisa mo kami sa isang hangarin na sambahin ka sa umagang ito. O Diyos, pangunahan mo kami sa aming pananambahan upang ang mga labi namin parangalan, papurihan ka. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng iglesyang ito na nagiging daluyan ng iyong pagpapala at nagpapatuloy na maging asin at ilaw ng sanglibutan. Inalalapit namin sa iyo ang aming iglesia na naway magkaroon ng nagpapatuloy na kalakasan at pag-ibig ang bawat isa na bumubuo nito sa iba't ibang organisasyon ng aming iglesia. Pagkalooban mo po ng katatagan at pagpapala ang aming mga manggagawa na iyong itinalaga dito sa aming iglesia. At bilang iglesia, Panginoon, ay patuloy mo kaming palaguin sa pamamagitan ng pagtatag ng iyong salita at sa pagkilos ng banal na espiritu upang lahat kami ay maisabuhay at maging tagapagpalaganap ng iyong kaligtasan. Idinadalangin namin ang mga namumuno sa aming gobyerno na mabigyan ng karunungan at malasakit sa lahat ng mamamayan. Gayon din ang aming bansa na magkaroon ng disiplina at pagkakaisa upang tuluyan ng matigil ang pagkalat ng mga pandemyang ito. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin. Kahit na marami ang naapektuhan ng pandemyang ito, ay patuloy kaming nakakakain at nakakaraos. Gayunpaman, inalalapit namin sa iyo ang mga taong kapos sa pananalapi at sa mga pangangailangan na patuloy matugunan agad, Panginoon, ang aming mga pangangailangan ito at gayon din ang mga taong naghahanap ng trabaho at matatag na kabuhayan, upang sila ay patuloy na makatagpo ng panibagong pag-asa at maging daluyan ng biyaya para sa iba. Tupdin mo ngayon, O Diyos, ang kaagarang kagalingan, ang mga may karamdaman at nangangailangan ng kalakasan. Hindi lamang Diyos sa pangangatawan, kundi sa tamang pag-iisip upang mapaglabanan ang mga depresyon at anumang mga kalungkutan. Panginoon, at nawa ang paglilingkod at pagkakaloob ng puso, ang aming kaisipan at ang aming pagkakaisa ngayon ay maging katanggap-tanggap sa iyo, hindi lamang ngayon, kundi sa darating pang buhay na walang hanggan. Ito, Panginoon, ang nais naming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Which art in heaven,
sa bago ng lahat. Tinatawag agad ng paraon si Jose. Nang mailabas na sa bilangguan, siya'y nag-ahit, nagbihis kaagad at humarap sa hari. Sinabi ng paraon sa kanya, ako'y nananaginip, ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan yon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. Hindi po ako makakapagpaliwanag. Kamahalan, sabi ni Jose. Ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Kaya't sinabi ng paraon kay Jose, ang Diyos ay nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang higit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa. At susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi magpapasa iyo. Sa Hiram na hari ng Tiro ay nagpadala ng mga sugo kay David. Binigyan niya si David ng mga kahoy na sedar at nagsugo rin siya ng mga kantero at karpintero upang gumawa ng palasyo para kay David. Dito, nabatid ni David na pinagtibay na ni Yahweh ang pagiging hari niya sa Israel. At ang kanyang kaharian ay pinasagana alang-alang sa bayang Israel. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. Ngayong linggo po ay makakarinig po tayo ng mensahe ng ating Diyos na ihatid po sa atin ng ating Pastor Rodolfo Tigas Jr. or Pastor JT. Ang kanyang message po ay recorded. Pakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan niya. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At sa umaga pong ito ay nagpapasalamat ako na ako ay muling inyong inibitahan para maging tagapagbahagi sa unang linggo ng Nobyembre. Salamat po sa nagbasa ng Genesis chapter 41, verses 14 to 16 and 39 to 40. At the same time, reading the 1 Chronicles chapter 14, verses 1 to 2. Ang konteksto po ng ating binasa ay tungkol po kay Jose o Joseph at tungkol kay Haring David. Ang title po ng ating sermon for this morning ay Promotion, na may kinalaman sa challenges and provisions. Nakaranas na po ba kayo ng pagbabago sa inyong buhay na tinatawag na promotion? Ito po ba ay nagbigay sa inyo ng kagaanan o nagbigay sa inyo ng burden? Alin po sa dalawa ang may kinalaman sa pangyayaring promotion sa inyo? Madalas po, pag sinasabing promotion, nagbibigay ito ng title na mas mataas o sa iba po, nagbibigay ng magandang sweldo. Noong 2013, ako po ay na-assign sa UCCP Binakayan at sa mga pagbabago pong yon ay nagninilay ako na mukhang iyon ay promotion. Mula sa isang NGO, sa aking involvement with
TSPI, naramdaman ko pa rin po yung pagtawag ng Panginoon to be involved sa local church ministry. And dinala po ako sa UCCP Binakayan at pinaltan ko po si Pastor Pecto. At sa picture po na ito ay makikita ninyo yung mga bata na nangunguna sa paglalaro. Ang kanila pong ginagawa ay child play. And narito po yung after ng game ay sila ay magkakaroon ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Marami pong bata dahil nasa hamon ang simbahan, may nangyayaring friction during that time. For sure, alam po ni Pastor Dean Gianan ang kalagayan ng Binakayan noon, kung gaano kalalim ang ibaba ng church, mataas po yung kalsada, at kung uulan, nagiging parang kawali po yung lugar ng simbahan. Doon naiipon ng tubig. May mga daga na gumagapang sa lupa, may amoy na hindi mo maintindihan mula sa kailaliman, at meron lumalabas na maitim na tubig na ang tawag nila burak. Kaya po ang tawag sa lugar na yun ay Boracay. One day, ito po ay nasunog noong April 6, 2014, alas 3 ng hapon, after the service. Hindi po sa church mismo nagmula ang sunog, mga 4 to 5 houses bago po yung simbahan. At kinain po ng simbahan ang buong simbahan. Kinain ng apoy ang buong simbahan. Ang tanong po noon, ito po ba ay promotion ng Lord o demotion? Babang-baba ang moral ng mga tao noon, but by the grace of God, binigyan tayo ng klarong wisdom. Ito naman po yung picture ng isang activity during the pagdiriwang po ng November 1. And instead na nakakatakot ang suot, ito po'y galing din halaw sa Makati UCCP, JP Rizal, na trick or treat ng mga bata. At imbis na nakakatakot, sila ay nagpapahayag ng kanilang mga pangarap at ambisyon sa buhay. May kita niyo po kung gaano kahaba ang pila ng mga bata. So sa ating po pagninilay ngayong umaga, ang promotion ay pagninilayan po natin yung bahagi nito na challenges and provision. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity, and by your Holy Spirit guide us that we can understand your word today in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Ito na po ang picture ng simbahan. Nakarating na po dyan ang mga kalalakihan during the celebration ng isang men's activity. Nanilipad pa nga po yung covering ng barangay mula doon sa malakas na hangin. At siya po ngayon ay isa ng disaster evacuation center. Promotion na may kinalaman sa challenges and provision. So the first thing na ating pagninilayan ay yung challenges. Si Joseph, bago po siya na-promote, bago siya naging isang tagapag-interpret ng pangarap ng Parao, at bago siya naging tagapamahala sa pag-iipon ng pagkain sa 7 taong tagsagana, bago makaranas ng 7 taong taghirap, ay dumaan muna siya sa maraming trials and challenges. Siya ay pinagbili ng kanyang mga kapatid, siya ay nakaranas na pagbintangan, siya ay nakulong ng matagal na panahon, at yun po yung kanyang pinagdaanan bago siya nakaharap sa Paraon na nakapag-interpret ng isang pangitain na naging kaligtasan ng marami. Na-promote si Joseph to provide food for the community during scarcity period. May period ng abundance at pinakita sa kanya ng Panginoon na darating ang period ng scarcity. At sa panahong iyon, nakapag-imbak sila ng pagkain. So, sa konteksto po ito, bago ma-promote ang isang tinawag ng Panginoon, nakakaranas siya ng challenges. Second, ang Haring David, sa kanyang pagtawag sa kanya, after niyang matalos ang isang malaking tao na si Goliath, at siya ay na-promote at siya ay naging hari, hindi po agad binigay sa kanya ang posisyon ni Haring Saul. Siya ay naging wanted, siya ay nagtago, at siya ay nakaranas ng challenges.
So, yung promotion po na yon bago nangyari sa kanya, ay may mga hamon. At makikita po natin na ang ibig sabihin ng promotion ay kidum from the word Hebrew, na ibig sabihin advancement of position. Ito rin po ay tumutukoy sa enlargement ng territories or having broader responsibility. At ang responsibility na yon, ang kasaganaan na yon, ay hindi para sa iyong luho. Ito ay para sa paglilingkod sa Panginoon at para sa tao. Again, ang promotion ay dumarating para sa paglilingkod sa Panginoon at sa tao. Kaya po yung challenges na dinadaanan ng isang tinawag at napopromote ay nagiging matibay dahil sa biyayang kanyang pinagdaanan during the challenging moments. Isa pa pong halimbawa, si Moses, bago po siya na-promote na tawagin at pangunahan ang bayang Israel makalaya sa kamay na mahigpit na paraon, siya po ay dumanas muna ng pagsubok mula pagkabata hanggang siya ay nakapatay ng isang tagapaglingkod sa Ehipto. At ganun din na nang makakita siya na nag-aaway ng mga Israelita, doon na siya nagkaroon ng kaalaman na may nakakita ng pinatay niya ang isang Ehipsyo. At siya ay naglayas. At ang promotion na yon bago nangyari, ay nagkaroon muna siya ng challenging moment sa kanyang buhay. At in the end, yung promotion ay hindi para sa kanyang kasaganaan. Promotion upang pasaganain ang buhay ng bayang Israel sa pagkakalaya sa kamay ng Paraon. So yun po, malinaw sa atin na may challenging moment bago mangyari ang promotion. At kung mangyayari sa atin ang promotion, narito po ang mga guiding post, no? Maganda, no? Discern God purpose. Bakit ka binibigyan at tinatawag sa mas malawak na mission? Stay humble. Serve your brothers and sisters according to the call that God gave you. Value the trust that hath given to you. Ang Panginoong Jesucristo ay na-promote din po sa kanyang bilang isang Diyos na pinakamataas, no? Siya ay naging Lord of Lords. Ayon sa Philippians chapter 2 verse 6 to 9a, babasahin po natin ilang mga talata at mamaya po yung remaining verses. Verse 6, Jesus Christ, who being very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So, klaro po yun, no? Para kung dumating po yung pagsubok, naroon na we stay humble. And ito na po yung pangalawang punto. Pag napopromote kasi tayo, yung second word is provision. God will provide you with something. And yung something na naging many things, no? Yung salita pong provision in Hebrew is provide. Ibig sabihin, provide, to supply, to satisfy, and to channel. It is God who supply everything. Ayon po doon, sa balikan po natin yung binasa kanina about 1 Chronicle chapter 14, noong si Haring David ay nagtatayo ng templo. Basahin po natin ang verse 1. Now Hiram king of Tyre sent messengers to David along with cedar logs, stone masons and carpenters to build a palace for him. So yung pong provision dito ay provision ng material needs para maitayo ang isang material na bagay, yung temple. The 7 years of abundance, ito naman po yung nasa Genesis chapter 44, particular sa buhay ni Joseph. The 7 years of abundance in Egypt came to an end, and the 7 years of famine began. Just as Joseph said, there was famine in all the other lands, but in the whole land of Egypt there was food. So, sumagana po yung may pagkain po sa Ehipto.
When all Egypt began to feel the famine, the people cried to Pharaoh for food. Then Pharaoh told the Egyptians, "Go to Joseph and do what he tells you." Ano pang pinrovide ng Panginoon para kay Joseph? Binigyan siya ng wisdom and binigyan siya ng authority. Kung titignan po natin, wisdom and authority ay hindi material na bagay. So yung promotion ng Panginoon, nagbibigay siya ng mga bagay. He provides material blessing and lalo po natin huwag kalimutan ang mga hindi material na pagpapala like wisdom and authority. So bago po tayo magtapos, let us remember Psalms 23. Ganito po ang sinasabi sa ilang mga talata, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the right paths of righteousness for His name's sake." So yung pag napopromote po tayo, hindi yan para sa personal advancement natin. God is calling us for mission, to serve and worship God and to bring the gospel of salvation to many people. God will make you wise and He will provide you with wisdom to accomplish the tasks or mission based on your promotion. At sa pagtatapos, basahin po natin yung remaining verses ng Philippians chapter 2 verse 8 to 9. "And being found in appearance as man, He humbled Himself and becoming obedient to death, even death on the cross." And verse 9, narito po yung pinakamaganda sa mga talatang ito. "Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that the name of Jesus every knee should bow." Praise the name of Jesus. Amen and amen. Sana po naging pagkapala sa atin ang promotion, that we are being promoted not for our personal advancement. We are being called to proclaim ang paghahari ng Panginoon. At sa paggawa natin noon, may mga challenges tayong mararanasan. But God will provide us many things, including material and spiritual blessing. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen and amen. Salamat po, Pastor JT. Tayo po ay magpapatuloy na po sa pagdiriwang ng banal na hapunan. Kung tayo'y kumakain at umiinom at anuman ang ginagawa natin, gawin nating lahat para sa ikararangal ng Panginoong Diyos. Si Kristo ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa Kanya ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa Kanya kailanmay hindi mauuhaw.
Narito po tayo ngayong umaga sa ikalawang bahagi po ng ating pananambahan, at bago po natin matanggap ang banal na hapunan sa umagang ito ay hayaan niyo pong munang basahin ko ang salita ng institusyon na matatagpuan sa 1 Korinto 11, at ganito po ang sinasabi: sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo noong gabing siya ay ipagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabing, ito ang katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat ninyong siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Tayong lahat po ay manalangin. Makapangyarihang Ama, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito na makakasama namin muli ikaw sa aming pagdulog sa iyong hapag ngayong umaga. Marapatin mo pong linisin ang aming mga puso sa anumang pagkakasala na mayroon kami. Patawarin mo po ang aming mga kasalanan na naglalayo sa amin sa iyong pag-ibig. Gawin mo pong wagas at karapat-dapat kami sa iyong harapan. Nang sa gayon sa aming pagtanggap sa mga simbolo ng iyong pagbibigay at pagsasakripisyo ng iyong buhay doon sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan namin ay tunay na maramdaman namin at magudyok din sa amin na sambahin ka, magbago kami at sumunod sa iyong mga turo at ipamalita sa iba ang iyong pagliligtas at kadakilaan. Basbasan mo nawa ang mga simbolo ng alak at tinapay na sa aming harapan ngayon at manguna ka sa aming mga buhay, sa aming mga paglilingkod, at sa aming pagmiministeryo sa iyo sa araw-araw, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Atin ngayong pagsaluhan ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon na inialay para sa atin. Atin naman ngayong pagsaluhan ang mga simbolo ng dugo ng ating Panginoon na binuhos para sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming makapangyarihan at walang hanggang Diyos, maraming salamat sa pagpapakain mo sa amin ng iyong katawan na nagbibigay buhay at ng dugo ng iyong buktong na anak na si Jesucristo. Isugo mo ang iyong banal na Espiritu sa pagkatapos na aming pagtanggap, kami sa pananampalataya ay patatagin upang maging ilaw at asin ng sanlibutan. Panginoon Diyos, dalangin namin na panatilihin sa amin ang pag-asa na iyong inilagay sa amin, upang kami na iyong mga anak ay maging malaya at ang patuloy ka namin, papurihan, paglingkuran, at kamtin ang buhay na walang hanggan.
Ito ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, bago natin awitin ang ating pangwakas na awit, ang lahat ng sumapit ang kanilang kaarawan o anibersaryo, gumaling sa karamdaman o may nais ipagpasalamat o ipanalangin, ay inaaniyahan pong mag-type sa ating chat box ngayon upang ipahayag ang kanilang pasasalamat at panalangin. Awitin po natin ang ating pangwakas na awit. Daddy, mag-ano ka, self.
Narito po mga kapatid ang mga humingi ng pasasalamat at kapatid po na Samuel na siya po ngayon ay nagpapasalamat sa ligtas na pagbabalik niya po sa Melbourne at gayon din sa negative result ng kanyang COVID swab test. Gayon din nagpapasalamat ang kapatid na TJ at gayon din ang kanyang anak sa na si Brooklyn sa pagsapit ng kanilang kaarawan. So, papasalamat po at humiling ng panalangin. Gayun din po ang panalangin din para sa gagawing operasyon ni kapatid na Zenny Laisico sa darating na November 9 na naway ito'y maging matagumpay. In Jesus' name po sa kanyang gagawing operasyon. So, yun lang po yung na-receive po natin ngayong umaga. So, maraming po salamat. Manalangin po tayo mga kapatid at patuloy nga po nating damhin ang presensya ng ating Panginoon sa ating mga kalagitnaan. Manalangin po tayo. Makapangyarihang Ama, taos sa aming mga puso ang aming pasasalamat sapagkat patuloy na pinapahintulutan mo kami upang ikaw ay sambahin, pasalamatan, hindi lamang sa oras ito, Panginoon, kundi sa bawat saglit ng aming mga buhay. At mula nga po sa umpisa ng aming panambahan, Panginoon, ay tunay na naranasan namin ang iyong presensya. Salamat din po, Panginoon, sa mensahe na aming narinig sa aming Pastor Tigas Jr. Tunay, Panginoon, na hindi lamang ito ay nakapagpaalala sa amin, bagkus ay inahamon ang bawat isa sa amin na ito nga ay dapat naming isa pamuhay din. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na biyaya na ipinagkakaloob mo po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa katugunan o kasagutan sa mga panalangin ng aming mga kapatid, sa mga nagdaos ng kanilang mga kaarawan at sa magdadaos pa lang, Panginoon, ng kanilang kaarawan. Gayon din ang kanilang mga anibersaryo. Patuloy namin, Panginoon, na pinagpapasalamat ito sapagkat tunay na ikaw lamang, Panginoon, ang siya naming patuloy na nalalapitan sa aming mga buhay. Dahil ikaw ang aming Diyos na buhay, na siyang patuloy din naman na nagpo-provide at sumasagot ng lahat ng aming mga pangangailangan sa aming mga buhay. Patuloy din naming nilalapit sa iyo, Panginoon, na patuloy din nawa na aliwin mo ang aming mga kapatid kung saan ay naroon pa rin ang kalungkutan na nadarama. Kaya, Panginoon, patuloy ng pagtitiwala namin sa iyo ay patuloy din na ipinagkakaloob mo sa bawat isa. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga kahilingan ng aming mga kapatid. Ang pasasalamat, Panginoon, ng aming Kuya Sam, tunay, Panginoon, na talagang ginabayan mo siya. Iningatan mo siya sa kanyang pag-uwi. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo na ito. Sapagkat nakauwi na matiwasay, ni walang anumang problema na nadaanan o naranasan ng aming kapatid na ito. Amin din idinadalangin, Panginoon, ang nalalapit na operasyon ng isa din naming kapatid. Panginoon, alam naman namin na ikaw lamang ang siyang nakakabatid ng lahat ng pangangailangan ng aming kapatid na ito. Sa iyo din namin pinagkakatiwalang lahat, Panginoon. Maging ang pinansyal, alam namin, Panginoon, na lahat ito ay ipagkakaloob mo sa aming mga kapatid na ito. Wala naman talagang imposible sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin din namin, Panginoon, at aming patuloy na pinagpapasalamat ang kalakasan
ng bawat kapatiran na narito ngayon, na patuloy na nagpupuri, sumasamba at nagpapasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong pangunguna sa aming panambahan na ito. Kaya dalangin namin, O Diyos, na sa bawat yugto ng aming mga buhay ay ikaw nawa ang siyang patuloy na mapapurihan, mapasalamatan. At alam namin, Panginoon, ang iyong patnubay, paggabay at pangunguna sa amin ay laging nariyan lang, Panginoon. Kaya gamitin mo, Panginoon, ang lahat ng iyong mga inihayag sa oras na ito. At hayaan mo din, Panginoon, na siyang manguna sa amin, sa aming mga paglakad, sa aming mga patuloy na paglalakbay sa buhay na ito, upang sa mga ganun, Panginoon, ay tunay nga ng iyong mga gawain ay amin pong may sasabuhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. At alam namin na patuloy kang maghahari sa aming mga buhay at patuloy na igawad mo nga sa amin ngayon ang iyong pagpapala sa pangalan ni Jesus. At ngayon mga kapatid, tanggapin po ninyo ang pagpapala na mula sa ating Panginoon. At ngayon, ang Diyos ng kapayapaan ay gawin kayong lantay sa bawat mabubuting gawa sa pagtupad sa kanyang kalooban. Na siyang gumawa sa inyo ng mga bagay na kaaya-aya sa kanyang paningin. Sa pangalan ni Kristo Jesus na ating pinapupurihan magpasawalang hanggan. Amen at amen. Mapagpalang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid. Tunay na kagalakan ang patuloy na nararanasan at nararamdaman ang inyong lingkod, sapagkat patuloy ko rin nakikita ang mga matatamis na ngiti sa ating mga kapatiran.